Pare, tahan na. Alam kong hindi madali itong pinagdadaanan mo. Pero kailangan mo magpakatatag. Paano na kung ngayon nawala na ang asawa kong si Sylvia? Nakikita mo ba siya? Payapa lang siya tingnan sa loob ng kabaong pero sinasabi ko sa iyo, malayo sa pagiging payapa ang nangyari sa kanya. Wala talagang puso ang mga aswang na yan. Hindi sila marunong makaramdam ng kahit konting awa. Ang mahalaga lang sa kanila ay makapatay ng tao. Yan lang naman ang tingin nila sa atin eh. Mga biktima, mga pagkain. Awang-awa ako sa asawa ko. Hindi dapat nangyari ito eh. Napakabuti niyang tao, pare. Alam mo yan. Oo. Alam ko kung gaano kabuting tao ang asawa mo. Ilang beses lang kami nagkita pero ramdam ko kung gaano siya kabait. Grabe nga mag-asikaso yun sa akin tuwing binibisita ko kayo dito sa bahay niyo eh. Kaya naman, nalulungkot din talaga ako sa nangyari. Salamat sa pagpunta mo dito, pare. Alam kong malayo ka pa. 3 baryo pa ang pagitan ng bahay niyo at bahay namin. Kaya malaki talagang sakripisyo mo sa pagpunta dito sa Lamay. Siyempre naman, pare. Matalik kitang kaibigan eh. Sabay tayong lumaki sa lugar na ito. At kahit matagal na kaming lumipat ng bahay, hindi pa rin naman nawawala ang pagiging magkaibigan natin. Kaya makakaasa kang narito lang ako para damayan ka. Halika pa. Maupo na muna tayo. Pagtitimpla kita ng kape. Sige, salamat. Pare, kung hindi mo mamasamain, paano ba talaga namatay ang asawa mo? Ang sabi mo, pinatay siya ng aswang. Pero papaano? Alam kong mahirap para sa'yo na ikwento ang bagay na to. Kaya kung hindi ka pa handa at ayaw mo munang pag-usapan, maiintindihan ko. Hindi, ayos lang pare. Handa akong sabihin sa'yo ang lahat dahil malaki naman ang tiwala ako sa'yo eh. Salamat. O sige, ikwento mo sa akin ang lahat-lahat. Malay natin, baka may maitulong ako para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Aaminin ko, medyo matagal na talagang hindi maganda ang estado ng pagsasama naming dalawa. Nakakaya mga aminin pero napapadalas ang pag-aaway namin itong mga nakaraang buwan. Hindi mo kailangan mahiya. Normal lang naman siguro yan. Ako wala pa akong asawa pero alam kong wala naman talagang perpektong relasyon. Salamat sa pag-intindi mo pare. Yung mga pag-aaway namin tungkol lang naman sa mga maliliit na bagay. Mabilis lang talaga kaming uminit ang ulo namin sa isa't isa. Hanggang sa isang gabi, nagkaroon kami ng isang malaking alitan. Nagkasigawan kami. Sa sobrang galit niya, bigla na lang siya lumabas ng bahay. Tapos, anong ginawa mo? Pinigilan ko siya. Siyempre kahit magkaaway kami noon, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Gabi na kasi noon at mapanganib sa labas. Sinabi ko naman sa kanya na baka may makasalubong siyang aswang o kaya mapano siya. Hindi pa rin siya nakinig? Hindi eh. At alam mo kung ano yung sinabi niya sa akin bago umalis. Hanggang ngayon nakatatak pa rin ito sa isip ko eh. At tuwing naaalala ko to para akong natuturok sa sakit. Anong sinabi niya? Mas gugustuhin pa raw niyang mapatay ng aswang kaysa makasama ang isang kagaya ko. Pare. Pagkatapos dun, basta na lang siya lumabas ng bahay. Dahil nasaktan ako sa sinabi niya, hindi ako agad nakakilos. Pero nung nakabawi ako at napagtanto ko na yung sitwasyon, mabilis akong tumakbo para habulin siya. Pero huli na ang lahat? Oo, huli na ang lahat. Naabutan ko siya nakaupo sa damuhat na nakatingin sa kawalan. Tinatawag ko siya pero parang wala siya naririnig eh. Wala akong mabasang kahit anong ekspresyon sa mga mukha niya. Para lang ako nakikipag-usap sa tuod. Anong nangyari sa kanya? Nung una hindi ko siya maintindihan kung bakit siya nagkakaganon. Naisip ko pa nga na baka namaligno siya eh. Pero ang sabi ko sa sarili ko, ang importante buhay siya. Gagawin ko ang lahat para gumaling siya at bumalik ang pagiging normal. Pero ang hindi ko alam, simula pa lang yun ang tuluyang pagkasira ng buhay namin. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Magandang araw sa lahat ng ating listeners. Ako po ang inyong lingkod, DJ Rosana. Nagsasabi at binabati kayo ng isang magandang araw. But of course, syempre mas maganda pa rin ako sa araw. Anyway, welcome po sa ating munting tambayan kung saan araw-araw tayong magtatakutan. Kaya halina, pasok na kayo, dalhin na ang inyong mga sandata at pangontra.
Dahil ngayong araw, mapapakinggan na naman natin ang isang kwento tungkol sa mga nilalang ng dilim. At opo, kagaya nyo, syempre kinilabutan rin ako sa unang pangyayari pa lang ng kwento natin ngayon. Kaya talagang kaabang-abang. Kaya di ko na kayo bibitinin pa. Welcome to Aswang Radio. At ito na ang kwento sa araw na ito. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hello, DJ Rosana. First of all, gusto ko po kayong i-congratulate sa bago niyong YouTube channel na Aswang Radio. Sure po ako na matutuwa na naman ng mga kagaya kong mahilig sa mga kwentong katatakutan. Lalo na yung mga kwentong tungkol sa aswang. Ako po pala si Mark, taga Mandaluyong, at isang certified bayaning puyat sa BPO industry. Aba, hello. Kaway-kaway po sa mga listeners natin dyan, mga call center agents. Mabuhay kayo. Pero hinay-hinay lang po sa kape para alam niyo na, iwas palpitation din since gising tayo buong magdamag. At hello din sa'yo, Mark, and thank you sa pagpapadala mo ng kwento sa aming munting channel. So maraming salamat. So ituloy na natin ang kanyang kwento. Ang kwento pong ito ay narinig ko mula sa aking namayapang lolo na si Lolo Emil. Nangyari po ito nung binata pa siya sa kanilang probinsya sa Eastern Samar taong 1975. Aba, mga kaaswang radio, isang major throwback pala ang kwentong mapapakinggan natin ngayon mukhang exciting to DJ Rosana, mula pagkabata ay madalas na akong kwentuhan ni Lolo Emil ng iba't ibang istorya tungkol sa mga multo, maligno, at aswang. Ginagawa niya itong panakot sa akin tuwing nagiging pasaway ako o ayokong matulog tuwing hapon. At sa dami po ng naikwento niya sa akin, isang storya po ang pinakatumatak sa akin. Ito po kasi personal talagang karanasan ni Lolo. At tiyak akong kikilabutan kayo sa pangyayaring ito sa buhay niya. Ano na ang nangyari mula nung natagpuan mo siyang wala sa sarili? Dinala ko siya sa bahay. Inalagaan at pinilit na magsalita, pero kahit anong gawin ko, tahimik pa rin siya. Hindi siya tumitingin sa akin. Inalaunan, nanghihina siya. Bigla na lang nakaratay na lang sa higaan. Nagkasakit siya? Oo. At dahil sa kumbinsido akong naengkanto siya, humingi ako ng tulong kay Aling Loring. Sino si Aling Loring? Siya yung pinakamagaling na albularya dito. Marami na siyang napagaling na may sakit Kaya umasa ako na matutulungan niya rin ako. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ayan. Humingi na nga ng tulong sa albularyo. Ganyan talaga sa mga probinsya. Dahil ako, mga kaaswang radio, laking probinsya din kasi ako. Kaya nakaka-relate ako dyan. So nangyayari pag may nagkakasakit sa amin, bago magpatingin sa doktor, dadaan muna kami sa albularyo. Sa mga nagamot din ng albularyo dyan, share nyo naman yung experience nyo sa comment section below. At habang nagtatype kayo ng mga komento nyo, balikan muna natin ang kwento ni Mark. Natulungan nga ba ng albularyong si Aling Loring ang mag-asawang Andres at Sylvia? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ano ka mo? Teka, hindi na si Sylvia ang kasama ko ngayon? Ano pong ibig niyo sabihin? Naaalala mo yung sinabi mo sa akin, natagpuan mo ang asawa mo na nakahiga sa damuhan na parang wala sa sarili. Opo. Mula nung tumakbo siya palabas ng bahay niyo, gaano katagal bago mo siya nasundan? Hindi ko na po maalala. Siguro nasa 5 minuto. Ewan ko, masyadong maraming nangyari nung gabing yun Ipagpalagay na nating 5 minuto nga ang lumipas bago mo siya nasundan. Sapat na panahon na ito upang makuha ng aswang si Sylvia. Ano? Teka, hindi ko po kayo maintindihan Kung kinuha siya ng aswang, bakit kasama ko pa rin hanggang ngayon si Sylvia? Nakikita niyo rin naman siya. Kagaya ng sinabi ko, hindi na siya ang asawa mo. Isang aparisyon na lang ang iyong nakikita. Ano? Ang tunay na Sylvia ay tinangay ng isang gabunan. Ito ay isang uri na makapangyarihan at mapanganib na aswang. Isa sila sa mga sinaunang lahi ng aswang.
Tuso sila, malalakas at hindi madaling kalabanin. Sa katunayan, kaya nilang maging aswang kahit sa umaga. Hindi, imposible. Anong gagawin ko? Kailangan kong makuha ang asawa ko. Nasa kamay ng isang gabunan ng iyong asawang Andres. At ang babaeng nasa harap natin ngayon ay isa lang kahoy. Isang aparisyon. Sa mga mata mo, siya ang iyong asawa. Pero ang totoo, nililim lang ka lang ng iyong mga mata dahil na rin ito sa kapangyarihan ng aswang. Anong gusto ninyo? Tumuanga na lang ako dito habang nasa kamay ng mga halimaw ang asawa ko? Masyadong mapanganib ang nais mong mangyari. Hindi maaari yun. Kailangan may gawin ako. Kung gano'n ang kailangan mong bilisan. Dahil sa oras na mamatay na ang Sylvia na kasama mo ngayon, ang aparisyon, ibig sabihin nun ay wala na rin ang totoong Sylvia na hawak ng mga aswang. Hindi pwede mangyari yan. Hindi ako papayag na magwawagi sila. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Nakakaloka! Para tayong nanonood ng pelikula. Oh. So, hindi na pala si Sylvia ang kasama ni Andres. Aparisyon na lang ito. Parang medyo familiar nga ako sa mga ganitong klase ng kwento eh. Naalala ko, sabi ng mga matatanda dati, kaya raw hindi iniiwan ng mga bangkay sa lamay. Dahil baka raw kunin ito ng mga masasamang nilalang. Pag ganun daw, akala natin naroon pa yung bangkay pero puno na raw ito ng saging. At pinaglalaroan nilang tayo ng mga mata natin. Parang medyo similar to sa kwentong pinadala ng ating sender. Napansin nyo ba? Well, anyway, ituloy na natin. Dahil kahit parang ako takihin na yata ako sa puso na dahil sa kwentong ito. Ituloy na natin yung kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Dahil sa kagustuhan ko mahanap ang asawa ko, nakisapi ako sa isang grupo ng mga kalalakihan na nanunugis ng aswang. Lahat sila nakatira lang sa baryo namin at matagal na raw nilang misyon na puksain yung mga aswang. Pareho pala tayong manunugis ng aswang. Bilib din ako sa'yo pare. Hindi madaling bagay ang pinasukan mo. Masyadong delikado. Pero ginawa mo pa rin alang-alang sa asawa mo. Siyempre naman pare, wala akong hindi kayang gawin para sa kanya. Nung panahon yun, wala nang ibang tumatakbo sa isip ko kundi kung paano ko siya maililigtas eh. Naiintindihan kita. Kung ako man ang nasa posisyon mo, yan din ang gagawin ko. Hindi rin ako susuko. Mabuti na lang at nangako ang mga kasamahan ko na tutulungan raw nila ako mabawi sa Sylvia. Pero huli na pala ang lahat. Isang gabi pagka-uwi ko ng bahay na abutan ko si Sylvia na dumudugo ang ilong at nangingisay. Ay, Diyos ko. Maging bathala. Aling Lori, anong nangyayari sa asawa ko? Bakit parang nagdideliryo siya? Kulay puti na yung mga mata niya, oh. Tapos sobrang putla rin ang balat niya. Mawa po kayo, tulungan niyo na po siya. Andres, katawarin mo ako. Ngunit wala na akong magagawa para sa kanya. Huli na ang lahat. Hindi totoo yan. Magaling ka pong albularya. Alam kong may pwede kayong gawin. Pwede kayong makagawa ng ritual na papagalingin siya. Sige na po, nakikiusap ako. Tingnan mo ang iyong asawa. Hindi na siya humihinga. Masakit para sa akin sabihin ito, Andres, pero wala na talaga tayong magagawa. DJ Rosana, pinagmasdan ni Andres ang kanyang asawa. Tama si Aling Loring. Hindi na nga ito humihinga. Nakapikit na ito at hindi na gumagalaw. Nilapitan niya ito at nakumpirmang wala na nga itong buhay nang hindi niya maramdaman ang pulso nito. Hindi na rin niya narinig ang pagtibok ng puso nito. Hindi. Mahal, maawa ka sa akin. Huwag mo ko iiwan, hindi ko kaya. Andres! Sinusumpa ako. Magbabayaran ng mga aswang na yan ang ginawa nila sa asawa ko. Papatayin ko sila bilang hustisya sa nangyari sa asawa ko. Andres, maghunos dili ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mahirap kalabanin ng mga aswang, lalo na ng mga gabunan. Wala akong pakialam kahit ikamatay ko pa. Wala na rin ang mga halaga ang buhay ko eh. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, may pagiganti ko ang kamatayan ng asawa ko. Hindi nga madali ang pinagdadaanan mo pare. At
At sa totoo lang, naiintindihan ko ang galit na nararamdaman mo ngayon. Pero tama si Aling Loring, hindi madaling kalaban ng mga gabunan. Alam ko naman, pero kung kinakailangan ko magbuwis ng buhay, gagawin ko talaga. Medyo matagal na rin akong manunugis ng aswang. Napag-aralan ko na ang iba't ibang uri nila at ang mga gabunan ay kilala sa pagiging malakas at tuso. Wala silang sinasanto at wala rin silang pinipiling oras. Emil pare, sa pagkakaalam ko, galing sa baryo nyo ang karamihan sa mga aswang. Oo, tama ka. Mistulang isinumpa ang baryo namin sa dami ng aswang na namumugad doon. Kaya nga sinusubukan na rin naming mas palakihin at mas palakasin pa ang grupo naming mga manunugis ng aswang. Kailangan handa kami lagi sa kahit na anong pag-atake. Kung ganun, sasama ako sa'yo. Anong sabi mo? Pagkatapos ng libing ni Sylvia, sasama ako sa'yo sa baryo ninyo. Doon ko sisimulan ang paghahanap sa aswang na pumatay ng asawa ko. Pare, hindi mo alam ang sinasabi mo. Kahit papano, may konti na akong kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maaari ko na rin tong gamitin para makasali sa grupo ninyo. Pero... Pare naman, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko ang tulong mo. Tulungan mo naman ako makamit ang hustisya para kay Sylvia. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. To be honest, gets ko naman ang reaction ni Andres. Ikaw ba naman ang mawala ng asawa ng dahil sa aswang? Tingnan natin kung hindi ka makakaramdam ng galit, hindi ba? But at the same time, may point rin naman tong si Lolo Radio. Aswang Radio. Ay salamat, nandito na rin tayo. Oo nga eh, ginabi na tayo ah. Malayo pala talaga ng baryo ninyo, no? Malapit na sa kakahuyan at ang dilim pa ng mga daanan. Kaya ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit ginawa itong kuta ng mga aswang eh. Oo nga, kaya nababalot ng takot ang mga tao dito. Hindi pa man tuluyang dumidilim ang paligid eh, naghahapunan na sila at hindi na lumalabas ng bahay. Alam mo na, masyadong mapanganib. Tama, mas maganda na magdoble ingat. Ayos ka na ba dito sa bahay na titirhan mo? Pasensya na, wala na akong ibang alam na pwede mong rentahan eh. Naku, huwag mo akong alalahanin. Kahit saan mo ako patirahin, walang problema sa akin. Ang problema ko lang sa bahay na to, masyadong malaki. Ako lang naman ang nakatira dito eh. Malaki ang bahay na nirentahan ni Andres. Kasya ang isang buong pamilya doon. May sala, kusina, banyo at may 2 kwarto sa taas. Retired seaman daw po ang may-ari ng nasabing bahay na nakatira na sa Amerika. Kaya naman pinapaupahan na ang bahay nito sa hindi ganong kalaking halaga. Kakilala ni Lolo Emil ang may-ari kaya hindi siya nahirapang rentahan ang bahay para kay Andres. Pag may kailangan ka, puntahan mo lang ako sa amin. Tinuro ko naman sa'yo kanina ang direksyon papunta sa bahay namin. Konting lakad lang mula dito. Oo nga eh, malapit lang. Akalain mo yun, magkapit bahay ulit tayo. Pare, maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa akin. Tatanawin kong isang malaking utang na loob to. Tumigil ka nga. Natural na tutulungan kita. Para na tayong magkapatid eh. Kung nagagawa ko ng tulungan ng ibang tao, ikaw pa kaya? O siya, sige. Uuwi na muna ako sa amin. Sige pare, umuwi ka na at nang makapagpahinga ka na. Saka ayusin ko lang din itong mga gamit ko. Matutulog na rin ako. Sige. Oh, bakit pare? May problema ba? Bakit bigla kang huminto? Shh! Huwag ka maingay. Naririnig mo ba yun? Ha? Ang alin? Putik. Oh, naririnig ko. Aswang ba yun? Oo. Kilalang kilala ko na ang tunog ng mga halimaw na yan. Dahan-dahan silang dumungaw sa may bintana para tingnan kung sino ang nasa labas. Madilim ang paligid. Pero mula sa sinag ng buwan, malinaw nilang nakita ang isang malaking aso na nakatayo sa pagitan ng 2 puno. Hindi pangkaraniwan ang laki ng nasabing itim na aso. Pulang-pula ang mga mata nito at tumutulo pa ang laway. Tama ka, aswang nga yan. Walang normal na aso na ganyang kalaki. Teka, anong ginagawa mo? May dala akong sandata laban sa aswang. Pinabendisyonan ko ang patalim na to kaya tiyak akong kaya nitong pumatay ng aswang. Teka, may dala rin akong bundot pagi at mga asin. Susugurin mo ang aswang? Eh ano pa ba? Hintayin pa ba natin na tayo ang sugurin ng aswang na yan? Hindi yan makakalapit dito. Kagaya ng ibang mga kabahayan dito sa amin.
Napapaligiran rin ng asin ang bahay na to bilang pangontra sa mga aswang. Kaya hanggat hindi tayo lumalabas dito, walang magagawa ang aswang na yan kundi ang magmasid lang. Kung ganon, pagbibigyan ko siya. Ako mismong lalabas para kalabanin siya. Nababaliw ko na ba? Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi natin alam kung ano ang maaari nitong gawin sa'yo. Huwag mong ilagay sa panganib ang buhay mo. Gusto ko nang makapatay ng aswang. At ito na ang pagkakataon ko para kahit papano mabigyan ng hustisya ang pagkapatay ng asawa ko. Hindi ko ito pwedeng palampasin, no? Kahit na. Pare, hindi mo ako kailangan tulungan dito. Kung gusto mo, diyan ka na lang sa loob. Basta ako lalabas at lalabanan ko ang aswang. Pare, teka lang. Sa huli, walang nagawa si Lolo Emil upang pigilan ng kaibigan. Kaya naman kinuha rin niya ang kanyang patalim at mabilis itong sinundan sa labas. Sa pagkakataong iyon, nagbago na ang anyo ng aso. Naging isang halimaw na ito. Kulubot at kulay putik ang balat. Mahahaba ang mga kuko. Matatalas ang ngipin. At mahaba ang kulay puting buhok. Papatayin kitang halimaw ka! Pare, wag! Masyadong delikado! Hindi ako natatakot! Buong tapang na sinugod niya ang aswang. Pero sa kasamaang palad ay hindi niya ito nagawang tamaan. Sasaksakin na dapat niya ito sa tagiliran, pero mabilis na naiwasan ng aswang ang kanyang pag-atake. Hinawakan siya nito mula sa kanyang likuran at basta nalang itinapon sa lupa. Andres! Nahirapang tumayo si Andres. Nakita niya sa mukha nito ang paghihirap. Gumagapang na ito upang makalayo. Pero bago pa man ito makabawi, ay gumagalaw na ang aswang para umatake. Namilog ang mga mata ni Lolo Emil. Alam niyang katapusan na ni Andres sa oras na makalapit ang aswang dito. Kaya mabilis siyang kumilos at hinarangan ng aswang. Nagawa mo siyang saksakin sa kanang binti. Sige pa! Saksakin mo pa siya, pare! Samantalayin mo na yung pagkakataon! Bago pa man niya magawa ang sinasabi ni Andres, ay nakabawi na kaagad ang aswang. At parang mas pinalakas pa ito nang nararamdaman itong galit at sakit. Bakas ang galit sa matatalim nitong mga mata na nakatitig kay Lolo Emil. Sinubukan siya nitong atakihin gamit ang mahaba nitong kuko. Pero maliksi si Lolo at nagawa nitong iwasan ang bawat atake ng halimaw. Sa bawat pagkakataon naman na nakakaiwas siya, ay lalong umiigting ang galit nito. Pare, huwag ka magpapatalaw sa aswang na yan! Mas malakas ka! Patayin mo na yan! Nahihirapan na ako, pare. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang iwasan ang pag-atake niya. Hindi nagtagal, ay nakaramdam na ng pagod si Lolo. Hinihingal na siya at unti-unti ring bumabagal ang kilos. Ilang saglit pa, ay tuluyan na siyang tinamaan sa kanang braso. Lumikha ito ng malaking sugat, hanggang sa nasundan pa ito ng nasundan. Parami ng parami ang sugat na natamo niya mula sa aswang. Muli naman niya itong nasaksak sa tagiliran. Pero hindi ito sapat kung ikukumpara sa daming beses na napuruhan siya ng aswang. Pare, tutulungan kita! Hindi, huwag ka nang gumalaw dyan. Lalo ka lang papahamak. Sino yung mga yun? Ang mga kasama ko. Sa awa ng Diyos, dumating pa ang mga kasama ni Lolo na mga manunugis ng aswang. 5 po sila na walang takot na sumugod sa aswang. Pinagtulungan nila ito dahilan para magtamo ng maraming sugat ang halimaw sa iba't ibang parte ng katawan nito. Tumatakbo yung aswang! Pupunta siya ng gubat! Mga kasama, huwag niyo nang habulin pa ang aswang. Masyadong delikado. Baka may marami itong kasama sa loob ng gubat. Tama si Emil. Huwag niyo nang habulin pa ang aswang. 5 lang tayo sa gabing ito. Hindi natin kakayanin kung may darating na mas maraming aswang. Gabunan pa naman ang isang yun at malakas at tuso. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Teka lang, kailangan ko yata ng tubig. Masyadong intense yung mga eksenang yun, di ba? Parang napagod ako. Pero ako lang ba o kuhang-kuha rin ni Andres yung inis nyo, no? Masyadong padalos-dalos, ayun tuloy. Nalagay sila sa panganib. Ay, nako. Ito na nga madalas kong sinasabi sa mga kaibigan ko. Lahat ng desisyon natin sa buhay, kailangan pag-isipan nating mabuti. Hindi pwedeng magpadala tayo sa emosyon dahil ikaw rin yung madedehado sa huli, di ba?
Kagaya na lang ng ginawa ni Andres sa eksenang napakinggan natin kanina. Muntik pang mamatay ang lolo ni Emil ng ating sender nang dahil sa kapusukan ni Andres. Kaya sa mga nakikinig dyan, always remember to think before you act. Nax, English na. Kaya pakinggan at isa puso nyo yun, okay? O siya, bago pa tayo mag-nosebleed, ituloy natin yung kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Pare, pasensya na talaga. Maling-mali ako kanina eh. Lagi pa tuloy sa pangarap ang buhay mo nang dahil sa akin. Hindi ako galit sa iyo, pare. Pero sana sa susunod, matuto kang makinig. Hindi pa dalos-dalos ka lang. Oo, alam ko. Hindi na mauulit yun. Naiintindihan kong gusto mong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa mo. Pero hindi mo makukuha ang hustisya pag naging isa kang malamig na bangkay dahil sa mga aswang. Sa ngayon ay kailangan mong maghintay at maghanda. Andres, naikwento ni Emil sa akin ang nangyari. At tama ang kaibigan mo, kailangan mong maging handa sa paghaharap sa mga aswang. Hindi sila basta-bastang kalaban. Pare, siya si Mang Tonyo, ang leader naming mga manunugis ng aswang. Matagal na panahon niya na itong ginagawa at utang na loob namin sa kanya ang lahat ng kaalaman namin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa, kaya dapat lang na makinig tayo sa kanya. Mang Tonyo, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Oo naman, para ko na rin anak mong si Emil at hindi ko to maaaring pabayaan. Sana po matulungan niyo rin po akong makamit ang hustisya para sa asawa ko. Nakikiusap ako sa inyo, Mang Tonyo, tulungan niyo po ako. Siyempre naman, narito ang grupo namin para tumulong sa kahit sinong nangangailangan ng tulong laban sa mga aswang. Pero kailangan mong mangako na makikinig ka. Hindi ka magpapadalos-dalos at hindi ka rin kikilos na mag-isa. Opo, pinapangako ko po yan sa inyo. TJ Rosana mula noon ay naging maingat na raw po si Andres. Kahit paano ay nakampante naman si Lolo Emil nang mapansin niya nakikinig na ang kaibigan niya sa kanila. Sinama nila ito sa grupo nila at hinasa pa ang kaalaman nito sa pakikipaglaban. Kitang-kita raw po ang determinasyon sa mukha ni Andres tuwing nagsasanay sila. Sa totoo lang, napahanga si Lolo Emil sa determinasyon nito. Kaya naman, hindi na siya nagtaka ng isang gabi ay isinama na ito ni Mang Tonyo sa panunugis ng mga aswang. Pare, ganito rin ba yung pakiramdam mo nung unang beses kang sumama sa pagtugis ng aswang? Ay, lakas ng kabog ng dibdib ko eh. Medyo kinakabahan ako pero mas nananaig yung pagkasabi kong mapatay yung aswang. Normal lang ang nararamdaman mo. Unang beses mo to eh. Masasanay ka rin naman kalaunan. Sana mahanap ko talaga yung kabunan na pumatay kay Sylvia. Pag nahanap ko talaga ang halimaw na yun, ako mismo papatay sa kanya. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Alam kong darating din ang araw na yun. Mga gabunan, maging alerto kayo mga kasama! Natigilan po sila sa paglalakad nang may biglang lumabas na 3 malalaking aswang. Kaagad naman nilang inihanda ang kanilang mga sandata. Huminga ng malalim si Lolo Emil at pilit na pinatatag ang kanyang loob. Yung itsura nila, kagayang-kagaya sa aswang na nakaharap natin noon. Oo, mga gabunan. Hindi kaya't isa sa kanila yung mga nakainkwentro natin. Baka mamaya gustong gumanti. Posible. Ilang saglit ang lumipas ay nag-upisa na ang labanan. Unang sumugod ang aswang na buong giting rin na hinarap ng kanilang grupo. Si Ruben! Tinagay siya ng isa sa mga aswang! Hindi! Hindi to maaari! Huwag ka na sumunod, Emil! Pero po... Pare, masyadong delikado. Baka mamaya pati ikaw maging bihag ng mga aswang. Paano si Joben? Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Hindi natin siya pababayaan. Babawiin natin siya. Pero sa gayon, kailangan muna nating ituon na atensyon mo sa pakikipaglaban sa natitirang 2 aswang. Sobrang lakas ng 2 aswang na natira. Kaya naman kahit mas marami sila, ay nagawa pa rin silang talunin ng mga ito. Nang gabing yon, ay 2 kasamahan nila ang tuluyang nasawi sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi! Hayop kayo mga aswang kayo. Tinangay ninyo si Ruben. Ngayon naman, 2 pa sa mga kasamahan namin ang pinatay ninyo. Umanta kayo. Pagbabayaran nyo to! Pare, teka lang. Laking gulat po nila nang biglang sugurin ni Andres ang 2 aswang.
Sobrang liksi nitong kumilos, kaya naman hindi ito nagawang tamaan ng mga kalaban. Sa sobrang bilis at pulido ng kilos ni Andres, ay hindi na namalay ng mga halimaw ang pag-atake nito. Nagawa nitong saksakin ng maraming beses ang mga aswang. Hindi nagtagal, ay tuluyang bumagsak sa lupa ang isang aswang. Duguan ito at hindi na humihinga. Ang isa namang natitirang aswang ay paika-ikang tumakbo papunta sa mga madilim na parte ng gubat. Hoy, aswang! Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Kaya mo na, Andres. Kaya araw din sa atin ang pagkaaswang na yan. Pagkatapos ng labanang iyon, ay bumalik na sila sa kubo ni Mang Tonyo. Dito palaging nagtitipon-tipon ang kanilang grupo upang paghandaan ang kanilang misyon. Pero nung gabing iyon, tahimik ang lahat, nakayuko, at ang iba'y maluha-luha pa sa nangyari. Sa gabing ito, isa sa mga samahan natin ang natagay ng aswang. At dalawa naman sa atin ang nasawi. Ilang beses na itong nangyari, maraming beses ng mga may nagbuwis na buhay alang-alang sa misyon natin. Pero kahit kailan ay hindi na siguro talaga tayo masasanay sa sakit na kaakibat ng ating misyon. Mahirap mawala na kasama. Masakit. Kaya sa gabing ito, ay pagluluksa natin ang pagkawala ng ating kasama. Walang iya talaga mga aswang na yun. Hindi talaga sila marunong makaramdam ng awa. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Wala silang puso. At wala rin silang pakialam sa ating mga normal na tao. Pagkain lang ang tingin nila sa atin. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nababawi si Ruben mula sa kanila. Sa ngayon, kailangan muna natin maganda at mas pagpalakas pa. Hindi tayo maaaring matalo pa ng mga halimaw na yon. Tama si Mang Tonyo. Nawalan na tayo ng dalawang kasamahan. Kaya hindi tayo papayag na pati si Joben ay mawawala rin sa atin. Babawiin natin siya. Gusto ko rin kilalanin at pasalamatan si Andres. Siya ipinakita niyang tapang at lakas kanina. Andres, tunay ako namangha sa ginawa mo. Nang dahil sa iyo, hindi tayo nasaktan ng dalawang natitirang aswang kanina. Pinatunayan mong isa kang mahalagang parte ng ating grupo. Wala nga naman po, Mang Tonyo. Ginawa ko lang po ang makakaya ko para makatulong. Masaya po si Lolo Emil na gumaling na si Andres sa pakikipaglaban. Alam kasi niyang kailangan ito yun upang makamit ang hustisya. Pero habang naglalakad sila pa uwi, napansin niyang hindi mawala-wala ang ngiti sa mukha nito. Nako, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Hindi kaya lumaki yung ulo nitong si Andres porket magaling na siya makipaglaban? Alamin natin. Sa wakas, marunong na rin ako makipaglaban sa mga aswang. Hindi lang marunong, pakiramdam ko. Parang gumagaling din ako. Nakita ko nga kung paano ka makipaglaban kanina. Nagbunga na rin ang determinasyon mo sa pag-iensayo. Nakakamangha yung pinamalas mo kanina. Ngayon kaya ko na silang labanan. Umanda na ang mga aswang na yun sa akin. Nararamdaman ko na malapit ko na makamit ang hustisya, pare. Huwag ka pa rin magpakampante kahit na marunong ka na makipaglaban sa aswang. Dapat mag-ingat ka pa rin. Siyempre naman. Pero ngayon, mas nagkaroon na ako ng kumpiyansang labanan sila. Gagawin ko ang lahat para puksain ang kasamaan ng mga halimaw na yun. Lumipas sa mga araw at linggo, napansin ni Lolo Emilang pag-iiba ng ugali ni Andres. Kung umasta ito ay para bang kaya na nitong gawin ng lahat. Marami rin sa kanilang mga kasamahan ang palihim na kinausap si Lolo tungkol sa pag-uugali ni Andres. O, diba? Naku, sinasabi ko na nga ba eh. O, diba? Lumaki na nga yung ulo niya. Alam niyo, isa to sa mga life lessons na kailangan nating tandaan. Hindi porket magaling tayo sa isang bagay at kaya na nating gawin ng lahat. Hindi yun dapat nagiging rason para lumaki yung ulo natin. Kaya sana lang, no, hindi naman magdala ng kapahamakan itong pinapakita ni Andres. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Pakinggan natin ang susunod na eksena. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Huwag mo sana mamasamayin ang sinabi ko, Emil. Alam kong para mo ng kapatid si Andres, pero itong mga sinasabi ko ay base lamang sa obserbasyon ko. Naiintindihan ko po kayo, Mang Tonyo. At sa totoo lang,
Pati ako napapansin rin ang mga bagay na sinabi nyo. Katunayan, ilan na rin sa mga kasamahan natin ang kumausap sa akin tungkol kay Andres. Sabi nila, daig pa raw nito ang leader kung umasta. Alam mo, naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan niya. Labis ang kagustuhan niyang makamit ang hustisya para sa kanyang asawa. Hanga ako sa determinasyon niya. Pero ang problema, sobrang bilis niyang madala sa emosyon. Kaya ang pinag-aalala ko baka ito pa mismo ang magdala sa kanya sa kapahamakan. Ang mas masaklap baka ang grupo natin ay mapahamak. Kakausapin ko po siya. Sigurado naman ako makikinig yun sa akin. Sige, ikaw ang bahala. May tiwala naman ako sa iyo. Pero teka, bakit wala siya ngayon dito? Hindi naman yun nawawala sa mga pagpupulong natin. Oo nga po Kanina pa ako nagtataka kung bakit wala siya dito. Hindi kaya masama ang pakiramdam? Hindi ko rin po alam Dadaan na lang po ako sa kanya pagkatapos natin dito. Mas maigi pa at kamustahin mo. Maagang natapos ang pagpupulong nila ng gabing yon. Kaya kaagad na dumiretso si Lolo Emil sa bahay na inuupahan ni Andres. Madilim raw ang bahay nung dumating siya. Tahimik at parang walang tao. Paring Andres. Pare, ako to si Emil. Umabot raw po ng halos 3 minuto bago niya narinig na may nagmamadaling bumaba at nagbukas ng pinto. Pare, ikaw pala yan. Bakit ka nandito? Nag-alala ako sa'yo kasi hindi ka dumating sa pagpupulong natin. Masama bang pakiramdam mo? Hindi, may importanteng bagay lang ako inaasikaso. Ano yun? Sikreto lang natin to Ipapakita ako sa'yo. Pero walang ibang pwede makaalam nito, lalong-lalo na si Mang Tonyo. Ano ba kasi yan? Kinakabahan naman ako sa'yo Halika, sumunod ka sa akin. Nagtaka si Lolo Emil sa kakaibang tuwa at excitement na nakita niya sa mukha ni Andres. Mabilis nitong sinara at nilakang pinto. Tapos ay dinala siya sa taas ng bahay. Ano ba talagang nangyayari dito, pare? Ano yung ayaw mong malaman ng iba? Ito, pare. Diyos ko! Bakit may nakagapos na babae dito sa bakanteng kwarto? Sino to? Siya si Lira. Namilog ang mga mata ni Lolo sa kanyang nakita. Nakasuot ng puting blusa ang babae. Morena ang kutis. Matangkad ito at balingkinita ng pangangatawan. Kapansin-pansin rin ang kulot at lagpas bewang nitong buhok. Pero ang mas kumuha ng atensyon niya ay ang mga sugat at pasa sa katawan nito. DJ Rosana, sa kabila ng lahat ng yun, wala siyang mabasang ekspresyon sa napakaganda nitong mukha. Tinitigan lang sila ni Lira na para bang walang emosyon. Bakit siya nakagapos? Pakawalan mo nga siya. Hindi tama itong ginagawa mo. Pare, teka, huwag kang magpadala sa mga magaganda at inosente niyang mukha. Ang magandang babaeng nakikita mo ngayon ay isang gabunan. Isang mapanganib na aswang. Ano? Nagsasabi ako sa iyo ng totoo, pare. Sigurado ako sa sinasabi ko. Lira, totoo bang sinasabi ng kaibigan ko? Isa ka nga bang aswang? Hoy, tumahimik ka. Walang nakakatawa. Pare, kung tatanungin mo siya ng ganyan, natural, hindi siya aamin. Pero magtiwala ka sa akin. Nababaliw na yung kaibigan mo. Talaga ba? Pwes, itong sa'yo! Walang hiya ka. Hayop ka! Nakita mo na yung reaksyon niya? Makikita mo, umuusok ang katawan niya. Lalo ring dumadami ang mga sugat niya. Aswang nga siya. Pakawalan niyo ako. Mga hayop kayo. Sinusumpa ko, hindi namin palalampasin itong kawalang hiyaan na ginawa niyo sa akin ngayon. Aba, mas lalong hindi ko palalampasin ang ginawa niyo sa asawa ko. Hindi mo ko matatakot, aswang. Pare, hindi ka nga muna dito. Mag-usap tayo. Paano mo nadakip ang babaeng yun? Nakita ko siya sa palengke. Napansin kong pamilyar yung mukha niya sa akin Parang nakita ko siya nung nakausap na asawa ko sa may plaza. Magkakilala sila ni Sylvia? Oo, hindi ko rin alam kung paano kaya nilapitan ko siya para magpakilala. Pasensya na.
Hindi ko kilala ang taong tinutukoy mo eh. Hindi, imposible yan. Nakita ko talaga kayong magkausap ng asawa ko nun. Si Sylvia, asawa niya ako. Pasensya na. Wala akong kilalang Sylvia. Sigurado ka? Pamilyar kasi talaga sa akin ang mukha mo eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Baka namamalik mata ka lang. Siguro, magkamukha lang kami nung babaeng nakita mo. Napansin ni Andres na parang ilap ito sa kanya. Ni hindi nga ito magawang salubungin ang mga mata niya. Kaya naman nagduda na siya dito at naisip niyang marahil ay may tinatago ito sa kanya. Mula nung araw na yon, palihim ko nang sinusundan ang bawat galaw ni Lira. Madalas ko siya nakikitang pag-aalagala lang sa baryo. Hindi siya masyadong namamansin sa mga nagdaraang tao eh. Pero napansin ko malakas siyang tumitig sa mga buntis. Kaya naman mas lalong tumindi ang paghihinala ko sa kanya. Talagang sinundan mo siya araw-araw? Ni hindi mo man lang ito bilanggit sa akin. Alam ko kasi hindi mo ito papaboran. Pero malakas talaga ang kutob ko na kailangan kong gawin ang bagay na to. Kaya sinundan ko siya hanggang sa pag-uwi niya. Nalaman ko nakatira pala siya sa isang kubo na nasa pusod ng kagubatan. Kaharap nito yung batis. Mag-isa lang siya doon na nakatira kaya nagtataka ako kung bakit niya sinadya na tumira malayo sa ibang mga tao. Baka gusto niya lang makalayo sa gulo. Sa loob ng ilang araw na nag-oobserba ako, naglilinis, nagsisibak ng kahoy, nagluluto at naglalabas sa batis. Paulit-ulit lang ang ginagawa niya. Hanggang sa isang araw, inabutan ako ng gabi sa bahay niya. At may nakita ako hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko. Ano yun? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Teka lang. Teka lang. Alam niyo masyado ng intense yung mga eksena ha. At may bago pa talagang karakter na pumasok. So sino naman kaya tong aswang na si Lira at ano yung papel na gagampanan niya sa buhay ni na Andres at Emil? Imposible namang napadaan lang siya, di ba? Hay nako, sige na nga. Bago niyo pa ako sa bunutan, ipagpatuloy na natin yung kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Tinabi na ako dito. Siguro naman, uwi na muna ako. Bukas ko na lang itutuloy yung pagmamanman sa kanya. Lumabas siya ng bahay? Oh, teka, bakit ang sama ng tingin niya sa magkasintahang naliligo sa batis? Hindi kaya naiingayan lang siya dahil sa lakas ng tawanan ng mga to? Teka, tingnan ko nga muna kung anong nangyayari. Gusto kong makita kung paano siya magalit eh. Sigurado akong pagsasabihan niya yung magkasintahang yan. Pero hindi raw po ganun ang nangyayari. Halos maputulan ng hininga si Andres nang makita kung paano nagbago ang anyo ni Lira. Nagkapunit-punit ang suot nitong bestida. Lumaki ang pangangatawan nito na para bang isang ligaw na hayop. Naging kulay putik ang balat. Tumalim ang mga mata. Nagsimulang humaba ang mga kuko at nagkaroon ng mahahabang pangil. Kapansin-pansin rin ang mahaba at kulay puti nitong buhok. Diyos ko, isa siyang aswang. Sobrang bilis na ng mga pangyayari pagkatapos nun. Bigla na lang tumakbo ang aswang palapit sa magkasintahan. At walang awang sinugod ang mga ito at ginawang hapunan. Nung nakita ko nangyari yun, bigla ako nagkaroon ng kutob na si Lira nga ang pumatay sa asawa ko. Magkakilala sila eh. Maaaring kinuha niya ang loob ng asawa ko para gawin niyang biktima. Paano ka naman nakakasiguro dyan? Kutob lang to pare. Pero hindi ako titigil hanggat hindi niya sinasabi sa akin ang totoo. Basta mo na lang siyang dinukot nang hindi nakakasiguro kung siya ba talagang pumatay kay Sylvia. Pare naman, nagpadalos-dalos ka na naman eh. Teka, paano mo nga ba siya nakuha? Isang araw habang wala siya sa kubo, nilagyan ko ng napakaraming asin ng paligid ng bahay niya. Nung umuwi siya, hindi niya nagawang pumasok ng bahay. Habang nagtataka siya kung anong nangyayari, palihim kong sinugod mula sa likuran at sinabuhan ko siya ng asin at nilati ko gamit ang buntot pagi. Sinamantala ko na. Yung pagkakaroon niyong nanghihina siya, kaya mabilis ko nang tinali yung mga kamay niya at dinala dito sa bahay. Pero imbis na patayin siya, bakit mas pinili mong panatilihin siyang buhay at gawing bihag? Dahil kailangan ko pang malaman mula sa kanya ang katotohanan. Gusto kong marinig mula sa kanyang bibig na siya nga talagang kumuha at pumatay sa asawa ko. At gusto ko ring marinig siyang nagmamakaawa sa akin habang pinapahirapan ko siya.
Masyadong madali ang kamatayan bilang parusa sa ginawa niya. Gusto ko siyang magtusa. Delikadong ginagawa mo, pare. Mas mabuti pang patayin mo na lang ang aswang kaysa panatilihin itong buhay. Gaya ng lagi naming sinasabi sa'yo, tuso ang mga aswang. Hindi natin alam kung anong pwede na itong gawin sa'yo. Ano naman ang magagawa niya sa akin? Nakagapos siya eh. Hindi niya ako magagawang saktan. Pero paano kung alam na nga ng mga kalahi niya ang ginagawa mo? Paano kung sa mga oras na to, gumagawa na sila ng plano para makuha si Lyra at gantihan ka? Hindi ako natatakot sa kanila. Ngayong wala na ang asawa ko, wala nang mawawala sa akin. Sa totoo nga niyan, wala na akong pakialam sa buhay ko eh. Patayin nila ako kung gusto nila. Pero bago mangyari yun, sisiguraduhin ko munang makakamit ko ang hustisya. Pare, ano ba? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Pahalagahan mo pa rin ang buhay mo. Kung nabubuhay si Sylvia, hindi niya gugustuhin magkaganito ka. Kaso wala nga, di ba? Wala na ang asawa ko. Pinatay na nga ng mga aswang. Kaya hanggat nagmamatigas ang Lyra na yon, hindi ko siya titigilan. Susubukan ko siyang kausapin. Ano? Kakausapin ko si Lyra. Baka sakaling makinig siya sa akin. Kung hindi ko siya nagawang kumbinsihin, sa tingin mo ba makikinig siya sa'yo? Subok lang. Wala namang mawawala kung susubukan ko, di ba? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Oh no! Sana nga'y makinig ito sa kanya, diba? Pero kayo ba? Sa tingin nyo ba posibleng makinig yung aswang sa isang tao? Pwede kaya itong mapakiusapan? Para sa akin kasi parang masyadong malaking sugal to kung gagawin nyo ng lolo ng sender natin ngayon. Ewan ko, medyo malabong magtagumpay siya dito pero malay natin, diba? Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Lyra, makinig ka sa akin. Malaki ang galit ng kaibigan ko sa lahi nyo. At malakas ang kutob niya na ikaw mismo ang aswang na pumatay sa asawa niya. Hindi siya titigil hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Hindi ako natatakot sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo. Ibigay mo na lang sa kanya ang gusto niya para matapos na to. Hindi akong pumatay kay Sylvia. Pero ang sabi niya, nakita niya raw kayo magkasama noon. Pagkakilala raw kayo ni Sylvia. Kung meron mang pumatay kay Sylvia, hindi ako yun kundi si Andres. Ano? Hindi kita maintindihan. Ang kaibigan mo nagtulak kay Lyra sa kamatayan. Anong ibig mong sabihin? Ilang beses niya itong tinanong pero hindi na ito nagsalita pang muli. Ramdam ni Lolo na wala na siyang makukuha pang ibang sagot mula dito. Kaya tumigil na siya. Kaya naman lumabas na lang siya ng kwarto at muling pinakiusapan si Emil. Pare, ano ba talagang hindi mo maintindihan? Napipiko na ako sa iyo eh. Para namang hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Pare, maniwala ka sa akin. Naiintindihan kita. Pero nag-aalala lang talaga ako sa iyo. Napakadelikadong bagay nitong ginagawa mo. Palibhasa, hindi ikaw yung namatayan ng asawa. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin ang lahat ng to, no? Hindi pa rin sapat na rason yan para magpadalos-dalos ka. Masyado ka nagpapadala sa emosyon mo. Alam mo bang napapansin na ng mga kasama natin ang pag-iiba ng ugali mo? Masyado ka nang kinakain ng galit mo. Kung ganon, simula sa gabing to, kumakalas na ako sa samahan natin. Pare, ano ba? Kaya kong gawin to ng mag-isa. Total naman, nasa kamay ko na si Lyra. Marunong na rin ako makipaglaban sa mga aswang. Hindi ko na kailangan ng tulong ninyo. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo pa rin makakaya ang mga aswang kung mag-isa ka lang. Kaya ko. Papatunayan ko sa'yo na kaya ko makamit ang hustisya ng mag-isa lang ako. Alam mo, bahala ka lang sa buhay mo. Bahala ka kung gusto mong magpakamatay. Sa puntong yon ay tuluyan na rin naubos ang pasensya ni Lolo para sa kaibigan niya. Galit siyang lumabas ng bahay nito at nagdesisyong umuwi na lang. Ay nako, Mark. Hindi ko rin naman masisisi yung lolo mo, no? Kahit naman ako, masasagad na rin ang pasensya ko kay Andres. Gusto yatang magpakamatay ng lalaking yun eh. Sana lang ay hindi niya pagsisihan yung mga desisyon niya sa huli. Mang Tonyo, ano pong ginagawa niyo dito? Si Andres, nasaan? Nasa bahay po niya.
Bakit po? Makinig ka mabuti. Dinukot na kaibigan mo ang isang gabunan. Paano niyo po nalaman? Ang babaeng dinukot niya ay ang nag-iisang anak na babae ni Sir Ricardo, isa sa mga pinakamalakas na gabunan. Mababait ang kanilang angkan. Noon pa man ay sinumpa nilang hindi sila mananakit ng tao kahit kailan. Sa katunayan nga niyan, sila ang lihim na tumutulong sa grupo natin upang mahanap ang kuta ng mga masasamang aswang. Kung ganun, maling aswang ang dinukot ni Andres. At dahil dito, galit na galit ngayon ang kanilang angkan. Ngayon ay gusto nilang patayin ng hindi lang si Emil, kundi pati ang iba na rin mga tao sa baryo. Idadamay nila ang mga inosente sa kanyang galit. Diyos ko, kailangan malaman to ni Andres. Kaya ako nandito at ang mga kasama natin para kausapin si Andres. Mang Tonyo, mukhang mahihirapan po tayo dyan. Sarado ang isip ni Andres at ayaw niyang makinig kahit sa akin. Kailangan pa rin nating subukan bago maging huli ang lahat. Nagmamadali silang tumakbo patungo sa bahay ni Andres. Pero natigilan sila sa kanilang naabutan sa kwarto. Pareho nang umiiyak at sumisigaw sina Andres at Lira sa galit. Hayop ka! Ano nangyari? Umamin na ba siya na siya ang pumatay kay Sylvia? Mas masaklap pa dyan ang ginawa niya. Ano yun? Si Lira at ang asawa ko may lihim na relasyon. Niloko nila ako. Pinagtaksilan ako ng asawa ko. Ano? Totoong aparisyon lang ni Sylvia ang nakasama ko noon sa bahay. Kinuha nga siya ng isang aswang, hindi para patayin kundi para itanan. Tumira sila dun sa kubo na nasa pusod ng kagubatan. Pero natunugan sila ng ibang aswang. Kaya isang gabi sinugod sila ng mga aswang at pinatay nila ang asawa ko. Kung magsalita ka, parang kasalanan ko ang lahat Pinagtanggol ko si Sylvia. Ginawa ko lahat na makakaya ko. Hindi ko siya pinabayaan. Pero kung hindi mo siya dinala doon, hindi siya mamamatay. Ikaw ang totoong nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ikaw, dahil wala kang kwentang asawa. Hayop ka, babae ka? Magpapayaran mo to! Biglang kinuha ni Andres ang buntot ng pagi mula sa katabing mesa at malakas na hinataw ito sa katawan ni Lira. Walang hiya ka, itigil mo to! Magbabayad ka sa ginawa mo sa asawa ko. Papatayin kita! Kung umusta ka, parang wala kang kasalanan kay Sylvia. Baka nakakalimutan mo. Ginawa mo miserable ang buhay niya. Sinungaling ka! Anong ibig mong sabihin? Pare, huwag kang makinig sa babaeng yan. Sinungaling yan Mula nung nalaman niyang walang kakayahang magbuntis si Sylvia, inagbago na ang pakikitungo niya rito. Walang araw na hindi niya pinaparamdam dito na wala itong kwenta. Madalas siya naglalasing, nambababae, at maraming beses rin niyang pinagbuhatan ng kamay ang asawa niya. Ano? Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa yan sa asawa ko, no? Mahal na mahal ko siya. Nagsasabi ako ng totoo. Ilang beses pa nga pinakita ni Sylvia sa akin ang mga pasa niya sa katawan. O alam mo lang, gustong gusto na kitang patayin noon. Pero pinigilan lang ako ni Sylvia. Dahil kahit wala na siya nararamdaman para sa'yo, pinahahalagan pa rin niya ang pagiging mag-asawa niyo. Pero kung ako lang ang masusunod, matagal ka ng patay. Hayop kang halimaw ka! Huwag ka! Pakawalan mo ako dito at lumapit ka ng patas! Maglaban tayo at nang mapatay na kita! Mga aswang! Tumindig ang balahibo nila nang tumitig sa kanilang lahat si Lira. Bigla itong ngumisi na parang isang demonyo. Dumating na ang aming angkan. Katapusan niya na. Tama siya. Mga kasama, maganda kayo. Narito na ang mga gabunan. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. May mga aswang sa labas. Teka, paano nila nalaman na nandito ka? Sa tingin mo ba, basta-basta na lang ako magpapatalo? At sa tingin mo rin ba, palalampasin ng angkan namin itong ginawa mo sa akin ngayon? Hindi! Kaya sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Pare, anak si Lira ng isa sa mga pinakamakapangyarihang gabunan.
Natunugan nila ang ginawa mo. Kaya nandito sila para bawiin si Lyra at para magiganti. Hindi kayo magtatagumpay! Bakit? Akala mo ba makakaya mong labanan ng mga aswang? Isa ka lang normal na tao. Pare, ito na yung sinasabi ko sa'yo kanini. Masyadong delikado tong ginawa mo. Ebe, lalabas muna ako. Tutulungan ko ang mga kasamahan natin na kasalukuyan nakikipaglaban sa mga kabuna. Sige po, Mang Tonyo. Susunod po ako. Sir Ricardo. Ama, Ikaw ba ang nangahas na dukutin at saktan ng anak ko? Hindi ako natatakot sa'yo! Mabilis na pumunta si Andres sa likod ni Lyra. At itinutok sa leeg nito ang dalang kutsilyo. Halatang nagtatapang-tapangan na lang daw po ito sa puntong yun. Para bang pinaninindigan na lang nito ang desisyon. Lapastangan ka. Bitawan mo ang anak ko. Nandito ka rin naman Mas mabuti siguro kung makita mo kung paano ko papatayin ang anak mo. Pare, nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na to. Ilalagay mo lang sa kapamakan ng sarili mo at pati na rin ang mga inosenteng tao. Hindi ito ang hustisyang hinahanap mo. Tumahimik ka! Tinuring kitang para kapatid. Akala ko naiintindihan mo ang pinagdaanan ko pero nagkabali ako. Wala ka palang kwentang kaibigan. Hindi totoo yan. Naiintindihan kita. Pero bilang kaibigan mo, gusto ko lang maituwid ang pagkakamali mo. Para hindi na to tama. Andres! Nakikiusap ako! Itigil mo na to! Laking gulat po nila nang biglang may tumalon mula sa bintana. Nasira po ito at nakapasok ang isang aswang. Kaagad nitong tinulak si Andres palayo kay Lyra. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Sir Ricardo at mabilis itong tumakbo papunta kay Lyra para kalagan ito. Samantala, nakita naman ni Lolo Emil na susugurin na ng aswang si Andres para patayin. Kaya mabilis siyang kumilos. Dinampot niya ang benditadong patalim ng kanyang kaibigan na nasa sahig. Pare! Kuya! Ayop ka! Pinatay mo ang anak ko! Ano? Ang anak na lalaki ni Sir Ricardo ang napatay mo, Emil! Patawarin niyo ako. Gusto ko lang namang iligtas ang kaibigan ko. Pagbabayaran mo to. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay rin ang kapalit. Namilog ang kanilang mga mata nang makita ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Sir Ricardo. Lalong lumaki ang katawan nito na naging kulay putik. Nakakapangilabot namang tingnan ng matalim nitong mga mata. Humaba rin ang puting-puti nitong buhok at nagkaroon pa ng matutulis na kuko. Sir Ricardo, nakikiusap ako. Huwag niyo po itong gawin! Tumahimik ka! Pinatay ng alaga mo ang kuya ko. Dapat lang na magdusa siya. Kasama ang kaibigan niya si Andres. Ama, huwag ka makinig sa matandang yan. Tapusin mo na ang buhay ng magkaibigan yan. Pare, anong gagawin natin? Kailangan nating lumaban. Sir Ricardo, alam ko pong malaki ang naitulong nyo sa grupo naming mga manunugis ng aswang. Pero sa pagkakataong ito, kailangan ko po kayong labanan. Tignan natin kung kaya nyo. Lumabas ang mga pangil ni Sir Ricardo at sa isang iglap ay tumalon ito sa direksyon nila. Nakakapanindig ng balahibo ang mga pangil nito na parabang isang mabangis na hayop. Mabuti na lang at napaghandaan ni Lolo Emil ang pag-atake nito. Sa isang mabilis na galaw, umikot siya at pinagsasaksak ng patalim sa kanang bahagi si Sir Ricardo. Hindi! Ama, lumaban ka! Lumaban ka! Patawarin niyo po ako, pero kailangan ko tong gawin. Katapusan mo ng aswang ka! Hindi rin nagpahuli si Andres at sinaksak rin ito ang aswang sa kaliwang braso. Napasigaw si Sir Ricardo sa sakit ng nararamdaman. Ang akala nila'y nagtagumpay na sila. Pero hindi pa pala tapos ang laban. Dahil napansin ni Lolo Emil na parang mas umigting ang galit nito sa kanila. Hindi niyo ako matatalo! Naging mas mabangis ito at laking gulat nila nang bigla sila nitong sinipa. Sa pagkakataong ito ay sumablay sila at hindi nagawang umiwas sa pag-atake ng aswang. Pareho silang tumilapon sa sahig. Kinuha naman ito ang pagkakataong iyon para sugurin si Andres. Hindi.
Hindi pare, tumakbo ka! Hindi! Hindi! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Hindi! Pare! Muli naman siyang binalingan ng tingin ni Sir Ricardo. Bakas pa rin ang galit sa mukha nito nang sumugod sa kanya. Napapikit na lang daw si Lolo Emil dahil alam niyang hindi niya na may iwasan ang kamatayan sa pagkakataong yun. Pero bago pa tuluyang makalapit ang aswang sa kanya ay biglang... Mang Tonyo! Si Sir Ricardo! Ayop ka, Tonyo! Wala kang utang na loob! Tinatanaw kong malaking utang na loob ang lahat ng ginawa mo para sa samahan namin. Pero sana'y maintindihan mo na ang lahat ng miyembro ng aming samahan ay para ko na rin anak. Responsibilidad ko ilayo sila sa kapahamakan. Tuluyang nanghina ang aswang na si Sir Ricardo. Sumuka ito na napakaraming dugo. Napaluhod sa sahig bago tuluyang bumagsak at nawalan ng buhay. Si Lira! Sabay silang napalingon kay Lira at namilog ang mga mata nila nang makitang nagbago na ang anyo nito. Wala na ang magandang dalaga na binihag ni Andres. Ngayon ay isa na itong aswang na nagliliyab ang mga mata sa galit. Pinatay niyo na rin ang aking ama. Pagbabayaran niyo to! DJ Rosana, nagmistulang hangin raw po si Lira dahil sa sobrang bilis nitong kumilos. Hindi nila napaghandaan ang kakaibang lakas na ipinamalas nito. Sa puntong yon ay dumoble ang takot at kaba na nararamdaman ni Lolo Emil. Ito nga po mismo ang ginawa nila, DJ Rosana. Magkasabay silang tumakbo patungo sa direksyon ni Lira at pinaligiran nila ito. Emil, mag-ingat ka. Hindi tayo pwedeng malingat. Malakas si Lira. Pero alam kong mas palalakasin pa siya ng galit na nararamdaman niya ngayon. Ano pong gagawin natin? Lalabanan natin siya sa abot ng ating makakaya. Nasugatan niya ang braso ko. Masyado siyang mabilis kumilos. Hindi ko na malayan. Kaya mo sarili mo. Susugurin natin siya. Hinigpitan ni Lolo Emil ang pagkakahawak niya sa benditadong patalim. Napansin naman nilang ngumisi lang si Lira sa kanila. Para bang hinahamon silang lumapit dito. Mga hangal na mortal. Hindi niya ko mapapatamba. Pasensyahan na lang tayo, Lira. Pero kailangan namin gawin to. Bago pa man sila makagalaw, ay nag-umpisa na itong sugurin sila. Nakakamangha ang bilis nito. At sa isang iglap ay nasa harap na nila ang aswang. Tumakbo pa kaliwa si Mang Tonyo, habang si Lolo Emil naman ay tumalon at tinangkang saksakin si Lira. Ngunit mabilis na nakailag ito na parabang isang hangin sa sobrang bilis ng kilos. Masyado siyang mabilis. Huwag kang paghinaan ng loob! Kaya natin to! Muling tumakbo ng pasulong si Lolo Emil at hinanda niya na ang kanyang kutsilyo. Sa pagkakataong ito ay mas determinado na siya at inilabas na ang lahat ng natitira niyang lakas. Hindi raw napaghandaan ng aswang ang biglaan niyang pag-atake. Tinagaan niya ang tagiliran ni Lira. Napaatras ang aswang na nagliliyab pa rin ang mga mata sa galit. Muling tinangka ni Lira na sugurin sila. Pero kaagad namang kumilos si Mang Tonyo at sinipa ang binti ng aswang dahilan para madapa ito sa sahig. Huwag mo siya kaya, makabangon! Opo, sugurin niyo po siya. Bilis! Bago pa man makabangon si Lira, ay kaagad na siyang sinipa ni Lolo Emil. Napahiga ulit ito sa sahig. Tumakbo naman si Mang Tonyo palapit dito at buong tapang na sinaksak sa bandang tiyan ng aswang. Hindi na po siya gumagalaw. Wala na si Lira. Sabay silang humugot ng malalim na hininga nang mapagtanto nilang nagtagumpay silang talunin ang mga aswang. Tumingin sila sa labas ng bahay at nakitang wala na ang mga aswang doon. Pero Marami na naman sa atin ang nasawi. Dumanak na naman po ang dugo dahil sa mga aswang. Ilang beses na itong nangyari. Pero kailanman ay hindi na talaga tayo masasanay sa ganitong parte. Pero ay dumating ang araw na tuluyan ang mawala ang mga aswang sa mundong ito. Nang sa gayon, hindi na rin natin kailangan magbuwis ng buhay. Darating pa po kaya ang araw na yan, Mang Tonyo? Sa totoo lang,
Hindi ko rin alam. Pero wag lang tayong mawala ng pag-asa. Manalig lang tayo sa may kapal at patuloy na lumaban para sa kabutihan. DJ Rosana, sobrang nasaktan po si Lolo Emil sa pagkamatay ni Andres. Alam niyang malaki pa rin ang pagkakamali nito. Pero kahit ganun, ito pa rin ang matalik niyang kaibigan at itinuring niya itong parang kapatid. Sa kabila ng mga nangyari, pinagpatuloy pa rin ni Lolo Emil at Mang Tonyo ang kanilang misyon bilang mga manunugis ng aswang. Tumagal pa ito ng ilang taon hanggang sa tuluyang na maalam sa mundo si Mang Tonyo. Si Lolo Emil naman ay kinilangan lumuwas ng Maynila upang maghanap ng mas magandang oportunidad. At dito na nga po siya sa Maynila nagkaasawa, nagkaanak at tumanda. Sana po ay nagustuhan niyo po ang kwentong pinadala ko. At sana kahit papano po ay may natutunan kayo. Maraming salamat at more powers po sa Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Nako Mark, thank you for sharing.